Hi Sisi! Tara, biyahe naman tayo pa Siquijor. Nabili namin yung ticket dito sa may Ocean Jet for 350 pesos from Dumaguete to Siquijor. I suggest na bumili kayo ng ticket a day before ng travel date para hindi kayo mag-haul kapag nasa port na kayo mismo. May binayaran pala kaming 15 pesos plus 150 pesos para sa dalawang bagahe namin dito sa Ocean Jet. Hindi kasi allowed na kayo yung magbibitbit ng trolley nyo para sa safety na rin ng mga passengers in case of emergency. Pagdating nga namin ng Siquijor, ito yung bumungad sa amin. Talaga namang sa port pa lang, talaga mamamangha ka na kung gaano kaganda yung Siquijor. Nag-i-stay nga lang kami dito ng 2 days and 1 night kaya nag-rent lang kami ng motor para sa transportation namin. Pero since may mga maleta kami is nag-rent rin kami ng tricycle papunta sa accommodation namin. Ang tricycle pala from Port to San Juan is 350 pesos. Dito pala kami nag-stay sa may monkey business sa may San Juan. Nabook ko po to sa Agoda for 2,230 pesos lang per night. Super na-satisfied nga po kami ni Kenneth dahil ganito siya kaganda. Plus, as a team kahoy, pasok na pasok siya dun sa team na gusto namin sa bahay. Plus, what I like about this place, nasa main road lang yung location niya and napakalakas ng wifi. So if you're looking for aesthetic house and Instagrammable na lugar, I highly suggest Monkey Business Bungalow. Alam niyo ba na kahit modern yung interior niya, is ramdam niyo pa rin yung provincial vibes ng lugar. Nakakatuwa nga na meron din siyang private space sa labas na pwede niyong tambayan. Since maaga pa nga nang dumating kami ng Siquijor, is nag-start na kami ng itinerary namin. For motorcycle rental pala is 450 pesos per day. And since hanggang 1 PM kami, nagbayad na rin kami para sa extension hours namin. 40 pesos per extension hour pala yung binayaran namin. So, ang total na binayaran namin is 600 pesos for the whole stay na namin dito sa Siquijor. If you're planning to go here in Siquijor, I highly suggest na mag-take na lang kayo ng motorcycle para libutin yung island since maganda rin talaga mag-ride. Lalo na magaganda yung mga lugar na dadaanan nyo. First stop nga namin is dito sa Tulapo Sanctuary. Isa talaga to sa pinunta namin dito sa Siquijor since gusto namin mag-free dive kasama yung mga barakuda. Pero unfortunately is hindi nila inaalaw mag-free dive ngayong araw na to since malabo daw yung tubig and hindi maganda yung visibility sa ilalim ng dagat. Kaya naman, in-enjoy ko na lang yung ganda ng lugar at umaasa na sana makabalik kami dito sa Siquijor para matry ang makapag-free dive sa Tulapo Sanctuary. Nakakatuwa nga na ang babait ng mga locals dito kasi hindi nila tinetake advantage yung mga tourists. Kasi sila rin mismo is gusto nila na maganda yung magiging experience ng mga bisita nila. Kaya naman sana na marami pang turista ang mag-try dito sa Siquijor para ma-boost or matulungan pa yung mga locals dito. After nga namin dito sa may Tulapo Sanctuary ay dumiretso na kami sa may Lasig kung saan naman located yung Campugahay Falls. Along the way nga is talaga namang makikita nyo yung ganda ng Siquijor. Kaya naman kung gusto nyong mag-rides ay highly suggest pumunta kayo dito sa Siquijor since napakaganda ng lugar at magaganda rin yung mga kalsada nila. Bago nga kami dumiretso sa falls is nadaanan namin tong San Isidro Labrador Church sa Lasig. Nasa tapat nga lang din nito yung Lasig Convent na meron 20 pesos na entrance fee. Alam niyo ba na na-amaze talaga ako kapag nakakakita ako ng mga lumang infrastructure na na-preserve at na-share sa mga new generation ngayon. Mas lalong akong nabilib nung sinearch ko to sa online. Ito pala yung oldest convent sa Asia. Isa rin sa nakakapagpa-amaze sa akin dito is yung malalaking puno na nakapalibot sa lugar. After nga dito is dumiretso na kami sa Cambugahay Falls. Ang entrance fee naman sa Cambugahay Falls is 50 pesos. Simula sa main road is bababa kayo ng stairs. Kaya naman kung pupunta kayo dito is wag na kayong magdala ng mga gamit. Kasi para sa akin kung gaano kadali yung bumaba ay doble naman yung hirap paakyat pataas. Dito nga pala yung magsuswing ka patalon sa tubig. Kaya naman hindi nga namin pinalampas ni Kenneth na subukan itong experience na to. Ang bayad pala dito sa swing is 20 pesos lang. At sabi nga ng mga local is only talon na hanggang kailan kaya mo. Para nga sa akin, isa to talaga sa pinakamagandang experience ko dito sa Siquijor. Plus, magagaling din po talaga yung mga locals dito sa pag-take ng pictures and videos. At totoo nga na parang mga human drone nga sila. Nakailang talon nga rin kami ni Kenneth since kakaiba yung adrenaline na energy na binibigay nitong swing na ito. Kaya naman kung pupunta kayo ng Siquijor, wag na wag niyang papalagpasan itong Cambugahay experience na to. Kasi bukod sa experience, talaga namang mamamangha kayo kung gaano kaganda tong lugar na to. Sa totoo lang, misteryoso talaga tong Siquijor sa karamihan. Pero ang totoo ay napakaganda at napakabait ng mga tao dito. Kaya naman, huwag kayong matakot na subukan itong Siquijor. Sigurado din ako na hindi nyo pagsisisihan yung pagpunta nyo dito. Sa totoo lang, sa dami ng sabi-sabi na naririnig namin about Siquijor,
na-realize ko na ito siguro yung dahilan din kung bakit na-preserve ng mga locals yung ganda ng lugar. Kaya sana someday kapag mas dumami na yung turista na pumupunta dito sa Siquijor, ay ma-retain nila yung ganda at linis ng lugar. So after namin ma-enjoy yung Cambugahay Falls, ay uuwi muna kami para magbihes at maabutan yung sunset na hinihintay ko talaga na matry namin dito sa Siquijor. Pag-akyat nyo pala ay meron dyang mga pagkain na ino-offer yung mga local. Actually, marami pa kayong pwedeng puntahan dito sa Siquijor, pero since limited lang yung oras namin, ay ito lang yung masashare ko sa inyong itinerary. Para naman sa dinner at sunset experience namin, ay dito ko niyaya si Kenneth sa Swakihan Guest House. At tamang-tama nga yung dating namin dito sa lugar since pa sunset na at naubutan namin kung gaano kaganda yung sunset dito sa Siquijor. Actually, itong guest house na to, yung first option ko para sa accommodation namin. However, fully booked na siya nung time na nagbubook ako online. Ang maganda dito sa lugar na to is meron siyang direct access sa beach. Sa totoo lang, nung nagpipicture kami dito ni Kenneth, it's parang ramdam mo na exclusive talaga tong lugar na to. Plus, ang ganda-ganda talaga ng location niya since saktong-sakto yung sunset dun sa pwesto namin. Kaya naman, nung time na to is ina-enjoy ko talaga yung ganda ng lugar at ina-enjoy ko yung moment. Since para sa akin, bihira ko lang din makikita yung ganito kagandang sunset at sa napakagandang lugar pa. After nga magbuni-muni, ay nag-start na kaming umorder para sa dinner namin ni Kenneth. What I like about this place is napakamura lang ng food at meron din silang live band since Saturday night nung pumunta kami dito. Hindi nga rin din ganun kadami yung tao nung time na to, kaya naman na-enjoy din talaga namin ni Kenneth yung stay namin dito. Bukod sa affordable, ay masasarap din talaga yung foods na ino-offer nila dito. Alam niya ba na ang total na ginastos namin dito is 798 pesos lang? Actually, yung pagkain lang talaga at drinks yung babayaran mo dito. Kaya naman para sa amin, sulit na sulit talaga yung experience namin dito sa Swakihan Guest House. Kaya naman, if you're looking for a place na pwede nyo pagbakasyonan, pwede nyo talagang i-consider itong Siquijor hanggat hindi pa ganun ka-crowded at ma-enjoy nyo pa yung kapayapaan at katahimikan ng lugar. Pagkatapos nga namin kumain, umuwi na kami sa accommodation namin para magpahinga. Akala nga namin na maganda na yung lugar sa umaga pero mas maganda pa pala yung lugar sa gabi. Ito pala yung itsura ng restaurant sa inistayan namin paggabi. Kinabukasan nga, itrinay ko tong duyan sa labas ng kwarto. Bukod sa aesthetic, talaga namang nakaka-relax itong pinagstayan namin. Kaya naman, miss kasi Kenneth, hindi na napigilan na humiga at magduyan-duyan habang naghihintay ng oras. Para nga sa breakfast, dito kami pumunta sa Coco Grove Resort. Since nakita ko online, itong resort na to ay isa sa pinakamagandang resort na merong beachfront restaurant. At di nga ako nagkamali dahil napakaganda at napakaputi ng buhangin dito. Alam niyo ba na pwede niyo mapuntahan tong lugar na to for 480 pesos lang kasama na dun yung breakfast na isi-serve nila. At ma-enjoy mo na yung view at ganda ng beach dito sa Siquijor. Actually, kahit hindi kami nakaligo sa dagat dito sa Siquijor, ay busog na busog naman yung mga mata namin sa ganda ng lugar. Ito pala yung breakfast na sinaserve nila dito sa Coco Grove Resort. For 480 pesos per person, para sa akin, sobrang sulit na nito. Sa ganda pa lang ng location at ganda ng lugar, ay panalong-panalo ka na talaga, plus masasarap din talaga yung pagkain na ino-offer nila. Dito nga rin namin mas na-realize kung gaano kaganda yung Siquijor. Kaya naman, hindi ko talaga pinalagpas para mag-picture at para mag-video kami ni Kenneth. Nakakatuwa nga rin dahil yung time na to na pumunta kami ni Kenneth ay hindi ganun kadami yung turista. Kaya makikita nyo dito na para talagang exclusive sa amin yung lugar. Kaya naman, if you're looking for a place para dalhin yung mga loved ones nyo, I think ito na yung lugar na marirecommend ko sa inyo since hindi ganun kamahal at hindi pa crowded yung lugar. Sa totoo lang, we've been to many places dito sa Pilipinas. Masasabi ko talaga na Siquijor ay isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan namin. Kaya naman kahit saglit lang kami dito sa Siquijor ay talaga namang nagmarka yung ganda ng lugar sa akin. Isang nga din sa nagustuhan ko dito sa Coco Grove Resort is napakaganda ng mga facilities nila at masasabi mo talaga na high-end tong resort na to. Kaya naman sinulit na din talaga namin yung pagbisita namin dito sa Coco Grove Resort since very aesthetic and very calming ng lugar. At sobrang gaganda ng mga background na pwede nyo mapicturean dito. Kaya naman, pag nagpunta kayo dito, siguraduhin nyo na perfect talaga yung OOTD nyo para bukod sa experience, ay meron din kayong mauwi na magagandang pictures dito sa Siquijor. So after nga namin mag-breakfast, ay umuwi na kami para magpahinga since pupunta na rin kami sa port para naman sa biyahe namin pa Bohol. Pagpunta nga namin sa port, ay mas bumili pa ako sa ganda ng Siquijor kasi kitang-kita mo dito kung gaano kalinaw yung tubig at gaano kalinis yung
lugar. Bali, ang total expenses pala namin dito sa Siquijor, including the ferry from Dumaguete to Siquijor, plus hotel, entrance fee, and motor rental. Isama ko na din dito yung food namin sa Swakehan Guest House at breakfast sa Coco Grove Resort. Total amount ay 3,179 pesos per person. Para sa akin ay sobrang affordable lang talaga dito sa Siquijor. Abangan nyo naman po yung vlog namin from Siquijor to Bohol. So, ayun lang. God bless. Thank you for watching!